Una sa ating mga balita, iginiit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kung hindi makikipagtulungan ang drug lord si JB Sebastian sa investigasyon kaugnay sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid prisons, posible umano itong makabilang sa respondent sa kasong isasampa ng DOJ. Inihayag ito ni Aguirre matapos umanong sabihin ni Sebastian ng umano'y anomalya sa Bilibid ang kanya lamang isisiwalat at hindi ang kalakaran ng illegal na droga. Ang kabuang detalye niyan, alamin natin mula sa aming kasamang si Marita Muahe, mag-uulat ng live. Pinahayag ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kung ayaw magsalita ni JB Sebastian, sinasabing pinakamalapit na inmate kay Senator Laila De Lima sa ginaganap na hearing sa Kongreso tungkol sa illegal drug trade na nagaganap sa New Bilibid prisons ay hindi na ito kinakailangan pang pilitin. Matatanda ang lahat ng iniharap na witness ng DOJ sa ginaganap na hearing ay tinuturo itong si JB na siyang nagko-control ng pagbibenta ng illegal na droga sa loob ng kulungan. Si JB din umano ang kumalap ng pondo o campaign money para kay De Lima noong tumakbo ito sa pagkasenador ng nakaraang eleksyon. May mga nagsasabi daw na hindi na kailangang isabina itong si JB Sebastian dahil sa nakakulong nga siya at dahil dito ay may mga political rights siya na suspendido sa ngayon kung kaya't hindi na kinakailangan ang sabina para ipatawag siya. Bago ito ay napabalita na rin daw na gusto namang humarap ni JB Sebastian sa ginaganap na hearing pero limitado lamang, may kondisyon yung kanyang pagharap, limitado lamang yung kanyang nais sabihin at ito ay yung patungkol lamang sa anomalya umano sa food supply sa loob ng New Bilibid Prison na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Sa pagkakataong tumanggi umano itong magsalita at sabihin ang kanyang mga nalalaman, maaari umano itong makasuhan at maisama na isa sa mga respondents sa ginagawang hearing. Sa ngayon masasabi umano ni Aguirre na sobra-sobra na yung kanilang mga testimonial evidences at kinakailangan na lamang i-build up yung kanilang documentary evidences. Ano ba itong mga documentary evidences na ito? Ito yung mga bank records at mga bank deposits na ibinigay ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa DOJ at ipresenta na po ng DOJ sa Kongreso. Sa mga susunod na hearing ay iharap naman daw ng DOJ ang ilang pang mga resource persons. Kabilang na yung mga naging security personnel ni Senator Laila De Lima. Samantala hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahanap ang sinasabing driver at bagman ni De Lima na si Ronnie Dayan. Yan na lang muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Department of Justice. Para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat sa iyo, Marita.